Magandang araw, Pilipinas! Welcome to MC News, where we deliver today's biggest stories and explain how economics affects our everyday lives. Matinding pagbaha ang muling naranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Maraming pamilya ang lumikas, negosyo ang pansamantalang nagsara at libo-libong manggagawa at estudyante ang naapektuhan. Ngunit higit pa sa pinsalang dulot ng baha, may malaking epekto rin ito sa ating ekonomiya. Ano ang ginagawa ng pamahalaan at paano ito may papaliwanag gamit ang applied economics? Narito ang ulat ni Marica Palisan. Salamat! Magandang araw! Narito tayo ngayon sa bayan ng Balanga na patuloy na nakakaranas ng matinding pag-ulan na posibleng maging sanhi ng pagbaha. Isa ang bayan ng Balanga sa taong-taong nakakaranas ng matinding pagbaha at ito ay malaking epekto sa maraming residente na hindi nakakapasok sa eskwelahan at hindi nakakapagtrabaho sa kadahilan ng hindi madaanan ang kalsada. Ang pagbaha ay hindi lamang isang suliraning pagkapaligiran. Ito rin ay isang issue sa ekonomiya dahil ang pagtigil ng mga negosyo at trabaho ay nagdudulot ng paghina ng paggalaw ng pera sa komunidad. Sa larangan ng economics, makikita natin ang konsepto ng scarcity o kakulangan ng mga pinagkukunang yaman. Sa panahon ng kalamidad, nagiging limitado ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot, kagamitan para sa pagsagip at maging ang pondo na ginagamit ng pamahalaan para sa pagtugon sa sakuna. Para malaman naman natin ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan, makakausap natin ngayon ang isang opisyal upang ibahagi ang kanilang mga programa at tulong para sa mga residenteng naapektuhan. Ako po si Marica Palisan, mula sa MC News, nagbabalita. Magandang araw po. Ano po yung mga hakbang na ginagawa nyo upang matulungan po yung mga residenteng naapektuhan ng pagbaha po? So, magandang umaga. So, dito naman sa amin sa DRRM, syempre, di ba sa Balanga kasi meron tayong 25 barangays. Tapos sa 25 barangays na yon, meron tayong mga coastal barangay or low-lying areas na talagang sila yung naapektuhan ng pagbaha. Tapos, dito sa amin sa DRRM, ang ginagawa namin is nagkakanda kami ng mga trainings para tulad ng flood drills para in case na kung sakaling magkaroon ng pagbaha dun sa low-lying areas, alam na nila kung ano yung gagawin nila. Yun. So next question po tayo, sir. Sa inyong palagay po, paano makakatulong ang mga mamayan para ma-prevent po yung pagbaha? Dito sa City Government of Balanga, meron kaming mga activity tulad ng coastal cleanup na kung saan ang mga empleyado at ang mamamayan ng Balanga ay nakikilahok sa coastal cleanup na kung saan pumupunta kami sa isang barangay upang maglinis para maiwasan din ang pagbaha. Kaya napakahalaga na ang bawat basura natin kailangan talaga natin itama sa tamang basurahan. Ang isyong ito ay maaaring ipaliwanag gamit ang ilang economic concepts. Una, scarcity. Limitado ang resources tulad ng budget, rescue teams, relief goods at kagamitan ng gobyerno. Samantalang napakaraming tao nangangailangan ng tulong. Pangalawa, opportunity cost. Dahil limitado ang pondo ng gobyerno, kailangan itong pumili kung saan ito ilalaan. Kapag mas malaking budget ang inilaan sa flood control at disaster response, maaaring mabawasan ang pondo para sa edukasyon, healthcare o iba pang proyekto. Ito ang opportunity cost. Magandang araw, Balanga Bataan. Narito ang inyong weather forecast ngayon June 30, 2026. Asahan po natin maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong ulan at kulog at kidlat, lalo na sa pagsapit ng hapon. Ang temperatura ay aabot ng 32 degrees Celsius habang ang pinakamababang temperatura ay nasa 26 degrees Celsius. Ang nararanasang panahon ay dulot ng low pressure area at southwest monsoon o habagat. Kaya posibleng moderate hanggang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Bataan. May banta rin ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa ilog. Paalala sa lahat, magdala ng payong o raincoat bago umalis ng bahay. Mag-ingat sa madulas na kalsada at manatiling updated sa mga abiso ng pag-asa at lokal na otoridad. At yan ang ating weather forecast para sa Balanga Bataan. Ako si RJ Sanchez, nag-uulat. Magandang araw at stay safe!
Maraming salamat sa inyong pag-ulat. Ang pagbaha ay hindi lamang isang environmental issue, isa rin itong economic issue dahil naaapektuhan nito ang kabuhayan ng mga tao, ang operasyon ng mga negosyo at ang paggagastos ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng applied economics, mas nauunawaan natin kung paano ginagamit ang mga konsepto ng scarcity, opportunity cost, government intervention, circular flow at economic stability, at economic growth upang masuri ang mga suliraning pinakaharap ng ating bansa. At iyan ang kabuuan ng aming balita. Ako si Jade Rampas. At ako naman si Josh Rivera. Maraming salamat sa inyong panonood ng MC News. Balitang may kaalaman para sa mga unlad na kinabukas. Magandang araw, Pilipinas!